Ang Pilipinas ay dati lang isang hinto sa aking buhay. Ito, sa pinakamaliit, ang akala ko noon. Ako si Anna Petrova, isang flight attendant ng Aeroflot na nakabase sa Russia sa loob ng 8 taon. Tinatawag ako ng aking mga kasamahan na Ice Queen. Bakit? Dahil nakapaglakbay na ako sa 25 bansa, ngunit kailanman ay hindi ako nagulat sa cuisine ng kahit saan, ni hindi ako nakaranas ng anumang emosyon sa harap ng anumang magandang tanawin. Ang Eiffel Tower sa Paris ay isa lamang malaking bloke ng bakal sa akin. Ang Colosseum sa Roma ay tumpok lamang ng mga lumang bato, at ang Statue of Liberty sa New York ay isa lamang estatwa ng tanso. Para sa akin, pare-pareho lang ang lahat ng lugar sa mundo. Mga lugar lang sila ng trabaho. Ang aking pasaporte ay puno ng selyo ng immigration, ngunit ang puso ko ay walang puwang para sa anumang bansa. Ipinagmamalaki ko ang pagiging malamig na ito. Sa tingin ko, ang pagpapakita ng mahihinang emosyon kapag naglalakbay ay tanda ng kahinaan. Ana, sa Pilipinas tayo pupunta sa pagkakataong ito. Nandoon ang adobo at barotsaya, sigaw ni Ekaterina, isang bagong flight attendant na puno ng pananabik. Inikot ko ang flight manual nang hindi man lang nag-aabalang tumingin sa kanya. Ito ay isa lamang bansa na matatagpuan sa pagitan ng karagatang Pasipiko at South China Sea. Isang overnight stop lang, tapos aalis na ulit. Napamulat si Ekaterina. Para ka talagang robot, ano? May biro sa aming mga kasamahan na isa akong sirang robot na may depekto sa emotional chip. Hindi iyon nakakatuwa. Kahit habang naghahanda kami para sa paglipad, nagpapalabas ang TV screen sa eroplano ng isang pelikulang Pilipino. Ipinapakita nito ang isang bayani na lumalaban sa isang halimaw sa dagat sa tabi ng dalampasigan. Ang ganda ng mga pelikulang Pilipino, Anna. Minsan pa nga na-nominate sa Oscar, sabi ng co-pilot habang bumubuntong hininga. Pelikula ay pelikula pa rin, sabi ko habang nagkikibit balikat. Tanging airport at hotel lang ang pupuntahan natin doon. Nang umalis ang eroplano mula sa Moscow, isang pasahero sa tabi ko ay seryosong nagbabasa ng Philippine Travel Guide. Lihim akong natawa sa isip ko. Ang mga turista ay napaka-inosente, pare-pareho lang ang lahat ng bansa. Ana, wala ka talagang nakitang kakaiba sa anumang bansa? Tanong ni Irina, ang head attendant, habang iniaabot sa akin ang isang tasa ng kape. Pare-pareho lang ang lahat ng airport. Runway, duty-free shop, immigration counter. Iyon lang ang nakita ko sa loob ng 8 taon. Ang sagot ko ay laging malamig at formal. Umupo ako sa upuan sa tabi ng emergency exit at tumingin sa labas ng bintana. Sa loob ng 14 na oras na mahabang biyahe, naglabas ako ng isang klasikong nobelang Ruso upang basahin. Ang mga karakter sa libro ay mas totoo at madaling maunawaan kaysa sa mga tao sa totoong mundo. Bigla, umalingamgaw ang anunsyo sa eroplano. Malapit na kaming lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Ang lokal na oras ay 2 ng hapon. Bumuntong hininga ako at isinara ang libro. Panibagong listahan ng mga trabaho ang magsisimula. Check-in sa hotel, maligo, matulog, check-out at lumipad muli. Ang buhay ko ay parang isang maleta na umiikot sa conveyor belt. Bahagyang yumanig ang eroplano nang lumapag. Ang Maynila sa bintana ay isa lamang malaking lungsod. Pagkatapos bumaba ng lahat ng pasahero, inayos namin ang aming mga gamit. Ana, narinig ko na ligtas ang Maynila sa gabi. Gusto kong mamasyal, sabi ni Ekaterina na puno ng kasabikan. Baliw ka ba? Kailangan nating lumipad ng maaga bukas ng umaga, sagot ko habang umailing. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang maliit na sulok sa puso ko ang kakaibang kumulo. Ano bang mayroon sa Pilipinas na kakaiba? Tanong ko sa sarili ko. Ngunit sa ilang kadahilanan, may kakaibang kuryosidad na lumabas sa pagkakataong ito. Siyempre, hindi ko aaminin iyon. Ang pagmamataas ng isang Ice Queen na binuo ko sa loob ng 8 taon ay guguho. Wala akong ideya na ang lugar na itinuring ko lang na isang stopover ay malapit ng baguhin ang buong buhay ko. Ang Pilipinas ang magiging ika-26 na selyo sa aking pasaporte at ang unang bansa na magkakaroon ng puwang sa aking puso. Hindi ko maisip na pagtapak ko pa lang sa Ninoy Aquino International Airport ay namulat na ang aking mga mata. Ito ba ay isang airport?
Isang modernong arkitektura ang lumitaw sa aking paningin, makintab na sahig, mataas at mahangin na kisame. At higit sa lahat, ang napakaraming tao. Ito ba ang airport ng isang maliit na bansa? Bulong ko nang hindi sinasadya. Kinuha ni Ekaterina ang kanyang telepono at walang tigil na nagkuha ng mga larawan. Ana, tingnan mo, may mga robot na tagapaglingkod. Isang kulay pilak na robot ang nagtuturo sa mga turista. Ito ay isang larawan na hindi maiisip sa Moscow Airport. Kahit na nagkunwari akong walang pakialam, sa totoo lang ay nagulat ako sa loob. Habang papunta sa immigration counter, nakuha ng automatikong sistema ng baggage conveyor ang atensyon ko. Ang mga maleta ay automatikong nagpapalit ng direksyon. Sa Russia, kadalasan ay kailangan pa rin ng mga tao para magbuhat. May kaunting pagkakaiba dito. Nakawala sa akin ang aking iniisip. Nang makarating kami sa counter, nagtanong ang isang customs officer sa Ingles tungkol sa aming schedule. Lilipad kami bukas ng umaga, maikling sagot ko. Ngunit pagkatapos, bigla, nagsalita ang opisyal. Zdravstvuyte, Miss Petrova. Nagulat ako at tinitigan siya. Paano niya nalaman ang pangalan ko at nakakapagsalita pa siya ng Ruso? Ngumiti ang opisyal at nagpaliwanag. Natatanggap namin ang impormasyon tungkol sa mga crew ng mga international flight ng maaga, ma'am. Dobro pozhalovat v Pilipini. Hindi ko lubos maunawaan ang sitwasyong ito. Sa loob ng 25 bansa na napuntahan ko, hindi pa ako nakaranas ng ganitong pagtanggap. Karamihan sa kanila ay nagsasabi lang ng next at tatalakan ng selyo. Paglabas namin ng airport, dumaan ako sa palikuran. Ang kalinisan ay basic, ngunit sa wash basin, mayroon pang libreng hand lotion. May isang cleaner na babae na naglilinis ng sahig. Bigla, dumaan ang isang lalaki at tumango sa kanya. Salamat po, ate. Kasabay nito ang isang bahagyang ngiti. Napatigil ako. Sa Russia, ang mga cleaner ay kadalasang itinuturing na hangin. Bakit siya binati ng lalaking ito? Ang mas nakakagulat. Ngumiti ng masaya ang cleaner at sumagot, "Mag-ingat po kayo sa inyong lakad." Ang tagpo ay mukhang napakanatural na nakaramdam ako ng kakaiba na parang nanonood ako ng isang eksena sa pelikula. Habang naghihintay kami sa hotel shuttle bus, lahat ay kusang pumila ng maayos. Walang naguutos, ngunit lahat ay sumusunod sa mga patakaran ng natural. Kung sa Russia ito, siguradong magtutulakan ng mga tao para makasakay sa bus. Ang mga tao dito ay kakaiba, sabi ko, kay Ekaterina. Ang Ice Queen ay nagsisimula ng matunaw. Tumawa si Ekaterina. Nang sumakay kami sa bus, nag-alok ang driver na tulungan kaming magdala ng aming mga bagahe. Ruso na naman. Spasibo, no may mozem sami. Tumanggi ako bilang reflex. Ngunit ngumiti ang driver at sumagot. Tungkulin ko po iyan, ma'am. Sa sandaling iyon, talagang nalito ako. Bakit ganoon kabait ang mga tao sa maliit na bansang ito? O mayroon ba silang ibang motibo? Habang papunta sa hotel, lumabas ang tanawin ng Maynila sa bintana mga skyscraper, kumikinang na neon sign at malilinis na kalye. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang mga mukha ng mga tao na mukhang masaya. Ito ay isang stopover lang. Sinabi ko sa sarili ko, ngunit sa puso ko, nagsimula ng sumiklab ang isang maliit na pagbabago. Ang puso ng Ice Queen ay nagsimula ng magkaroon ng mga bitak. Nang dumating kami sa hotel at check-in, ang silid ay mas maluwag at mas malinis kaysa sa karaniwan. Mula sa bintana, malinaw na makikita ang sentro ng Maynila, ang pagmamadali ng mga jeepney na lumulusot sa mga matataas na gusali. Ang mga signboard ng tindahan ay magkakatabi, at sa malayo ay ang anino ng iba pang skyscraper. Ang lungsod na ito ay may kakaibang ritmo ng buhay, ganap na naiiba mula sa bigat ng Moscow. Sa silid, mayroong kapeng barako ng Pilipinas. Nagtimpla ako ng isang tasa, ang aroma ay dalisay at ang lasa ay bahagyang matamis. Sa Russia, kadalasan ay instant coffee lang ang mayroon sa mga hotel room. Ang maliit na detalye na ito ay nagulat sa akin. Tapos na magpalit ng damit si Ekaterina at hinikayat akong lumabas. Gusto ko talagang makita ang Ayala Triangle Gardens. Narinig ko na ito ay paraiso para sa mga mahilig mamili at mayroong maraming street food. Nag-aalala siyang baka hindi kami umabot sa oras ng aming lipad. Karaniwan, tumatanggi ako ng mariin,
ngunit sa ilang kadahilanan nakawala sa akin. Sige, magkasama tayo. Ang pahayag na iyon ay nagulat din sa akin. Sa loob ng 8 taon, hindi ako kailanman nag-explore sa anumang lugar na pinuntahan ko para magtrabaho. Ang hotel room ang buong mundo ko. Napalakpak si Ekaterina sa pagtataka. Talaga? Ang Ice Queen ay natunaw na. Pagkaraan ng 1 oras, bumaba kami sa hotel lobby. Umalingaw-ngaw ang isang malambing na musika at may amoy ng sampagwita. Sa reception counter, isang babae na nakasuot ng eleganteng barot saya ang ngumiti. Ang ngiti niya ay mukhang napakatotoo. Saan po kayo pupunta? Tanong niya. Sa Ayala Triangle Gardens, sagot ni Ekaterina. Kinuha ng empleyada ang isang makulay na mapa at ipinaliwanag ang mga direksyon ng detalyado sa Ruso. Ang taxi o grab po ang pinakamadali. Kung gusto niyo pong mag-bus, sumakay po kayo sa ruta na ito at bumaba sa hintuan na ito. Pagkatapos ay maglakad na lang po ng kaunti. Pakitiyak po na ingatan ninyo ang inyong mga gamit. Gumawa pa siya ng simpleng mapa para sa amin na may markang mga pasyalan sa daan. Spasibo Bolshoy, sabi ko, nakangiti ng awkward. Sa Russia, bihira ang mga hotel staff na tumutulong sa mga bisita ng ganoon katapat. Ang kabaitan ng lahat ay nagdulot sa akin ng pagdududa baka naghahanap sila ng tip. Ngunit ang tapat na titig niya ay nagpabago sa aking pagdududa. Ang mga kalye ay malinis nang hindi inaasahan. Walang anumang basura sa sidewalk. Maraming tao ang naglalakad ngunit hindi maingay. Nang makarating kami sa Ayala Triangle Gardens, ang kalye ay puno ng buhay. Magkakatabi ang mga tindahan ng kosmetiko, damit at mga restaurant. Walang tigil sa pagreklamo si Ekaterina. Lumabas-pasok siya sa bawat tindahan. Balak ko lang tingnan-tingnan, ngunit ngumiti at bumati ng magiliw ang mga empleyado sa bawat tindahan. Kakaiba ito para sa akin. Sa Russia, madalas akong nakakatagpo ng malamig na saloobin kapag pumapasok sa isang tindahan. Nang pumasok ako sa isang tindahan ng kosmetiko, lumapit ang isang empleyada at nagtanong, "Taga saan po kayo?" "Russia," sagot ko. Agad siyang nagsalita sa Ruso, "Zdravstvuyte." Dobro poshalovat. Ipinakilala pa niya ang mga produkto na sikat sa mga Ruso. Paano niya nalaman ang mga bagay na ito? Nakakagulat. Habang naglalakad, nakaramdam ako ng gutom. Habang naghahanap ng restaurant, nakita ko ang isang cleaner na babae na nagliligpit ng basura sa tabi ng kalsada. Bigla, tumigil ang isang estudyante ng kolehiyo na dumaan, tumango sa kanya at sinabi, "Salamat po ate," at ngumiti. Nakatayo ako ng tulala. Nakita ko ang isang katulad na eksena sa airport, kaya hindi ito nagkataon. Ngumiti ng masaya ang cleaner. "Umuwi ka na ba galing eskwela?" Sumagot ang estudyante. "Opo, papunta po akong tutorial." Ang tagpong iyon ay lubos na nagpabigla sa akin. Isang larawan na hindi kailanman makikita sa Russia. Doon, ang mga cleaner ay cleaner lang. Ngunit dito, ang mga tao ay bumabati at nakikipag-usap pa sa kanila. "Ekaterina, nakita mo ba iyon kanina? Kakaiba, hindi ba?" tanong ko. "Ano po iyon?" tanong ni Ekaterina habang nakahilig ang ulo. Hawak niya ang kanyang mga shopping bag. Binati ng estudyante ang cleaner na babae. Hindi iyan mangyayari sa Russia, nag-isip sandali si Ekaterina at sinabi, "Oo nga, sa atin, karamihan sa mga tao ay itinuturing na hangin ang mga cleaner." Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kirot sa puso ko. Ang isang maikling pagbati na nakita ko sa bansang ito ay nagdulot ng ganoong kalaking epekto sa akin. Hindi lang iyon karaniwang kagandahang asal, ngunit isang pagkakaiba sa kung paano sila nakikitungo sa kapwa-tao. Nang umupo ako sa isang restaurant, puno pa rin ng larawan na iyon ang isip ko. "Salamat po ate." Isa lamang maikling pangungusap, ngunit naglalaman ito ng paggalang at pasasalamat. Hanggang ngayon, nakapaglakbay na ako sa 25 bansa. Nag-focus lang ako sa mga gusali, pagkain at tanawin. Ngunit ang talagang mahalaga ay hindi ko kailanman napansin kung paano nakikitungo ang mga tao sa isa't isa. Ang puso ng Ice Queen ay nagsimulang mabitak ng mas malalim mula sa sandaling iyon. Kahit hindi ko pa namamalayan, ang Pilipinas ay nakatakdang hindi lang maging isang stopover sa buhay ko, ngunit isang turning point. Habang nakaupo at tumitingin sa menu sa restaurant,
hindi ko pa rin maalis sa isip ang naunang tagpo. Itinuro ni Ekaterina ang menu at sinabi, "Ang adobo dito ay sikat na sikat. Subukan natin." Gulong-gulo ang isip ko, ngunit tumango ako. Lumapit ang isang waiter upang kunin ang aming order. Ang kakaiba ay nang malaman niya na kami ay mga dayuhan, ipinaliwanag niya ang menu sa Ingles ng napakadetalyado. Sa Russia, kung hindi ka nakakapagsalita ng Ruso, madalas ay hindi ka papansinin. Nang iabot ang pagkain, sinimulan kaming turuan ng waiter kung paano kumain. Ito po ay adobong manok. Dapat po ay pisilin ninyo ang kalamansi, dagdagan ng kaunting patis at sili. Nagpakita siya habang nakangiti. Ginaya ko siya ng awkward. Ang masarap na lasa ay kumalat sa aking bibig, nagulat ako. Nakatayo pa rin ang waiter sa tabi namin at ipinaliwanag pa ang tungkol sa Filipino food culture. "Dito ba, ganito kaganda ang serbisyo kapag kumakain?" Tanong ko. "Opo, ma'am." "Ang mga customer po ay parang pamilya namin." Ang sagot ay napaka-natural na lalo akong nagulat. Nang matapos kaming kumain, habang nagbabayad, iniabot ko ang credit card ko. Sabi ng waiter, "Dayuhan po kayo, di ba? Babawasan ko po kayo ng 10%. "Bakit po?" Tanong ko nang nagtataka. "Para po sa pagbisita ninyo sa aming bansa." Ang tapat na sagot ng waiter ay nagpatahimik sa akin. Nang lumabas kami sa kalye, biglang umulan. Wala kaming umbrella at hindi namin alam ang gagawin. Tumakbo ang isang empleyado mula sa katabing tindahan at binigyan kami ng umbrella. "Ayos lang po, ma'am. Umbrella po ito ng tindahan. Iwan niyo lang po kung saan man pagkatapos gamitin." Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. "Talaga? Walang deposit?" Umiling ang empleyado habang nakangiti. "Pilipinas po ito, ma'am. Huwag po kayong mag-alala." Habang naglalakad sa ilalim ng umbrella, sinabi ko kay Ekaterina, ang mga tao sa bansang ito ay kakaiba. Bakit ganoon sila kabait? Oo nga. Sobrang bait na nakakaduda, sang-ayon niya. Sa daan, nakita namin ang isang matandang lalaki na nagdadala ng mabigat na gamit pataas sa hagdan. Ang nakakagulat ay agad na tumakbo ang mga kabataan na malapit upang tumulong nang hindi inuutusan. "Tingnan mo, Ana, mayroon na naman," tinuro ni Ekaterina. Kung sa Russia, dadaan na lang sila. Tahimik kong pinanood ang tagpong iyon at nakaramdam muli ako ng kirot sa puso ko. Ang maliliit na pag-aalala sa pagitan ng mga tao, bakit ganoon na lang ang epekto nito sa akin na gusto kong umiyak? Sa bus pabalik sa hotel, isang babaeng buntis ang sumakay. Agad, may ilang tao na tumayo at nag-alok ng kanilang upuan. Sa Russia, karamihan ay magkukunwari na hindi sila nakakakita. Nang makabalik ako sa hotel at nakahiga, nakatingin ako sa kisame at nag-isip, ano ang kakaiba sa bansang ito? Hindi lang ito simpleng kabaitan, ngunit ang paraan ng pagpapakita nila ng paggalang sa isa't isa. Sa tabi ng kama, sinabi ni Ekaterina, "Kailangan na nating lumipad ng maaga bukas, pero nakakahiya. Gusto ko pang bumalik dito." Hindi ako sumagot, ngunit ganoon din ang iniisip ko. Nakalipad na ako ng higit sa 3,000 beses, ngunit ito ang unang pagkakataon na ayaw kong umalis sa isang bansa. Nang gabing iyon, napanaginipan ko na nasa subway station ako sa Russia. Ang lahat sa paligid ko ay nag-aalala lang sa kanilang sariling buhay. Walang sino man ang tumitingin sa isa't isa. Ngunit sa tabi ko, mayroong isang Pilipino na nakaupo. Ngumiti siya at sinabi, "Salamat po." Nang magising ako, naramdaman ko na may dumadaloy sa pisngi ko. Hinawakan ko ang aking kamay, iyon ay luha. Ang maiinit na luha ay dumadaloy sa mukha ng Ice Queen. Marahil ito ang himala na ipinagkaloob ng bansang tinatawag na Pilipinas. Kinabukasan, habang nakatingin ako sa labas ng bintana, nagliliwanag ang Maynila sa ilalim ng sikat ng araw. Ngayon ang araw ng pagbabalik, ngunit nakaramdam ako ng kakaibang bigat sa katawan. Nakapaglakbay na ako sa 25 bansa. Ngunit ito ang unang pagkakataon na ayaw kong umalis. Hindi ito ayaw umalis, pero saan nagmula ang pakiramdam na ito? Palagi kong inisip na wala akong damdamin, nagtatrabaho na parang isang makina, ngunit ang karanasan kahapon ay nagdulot ng isang banayad na pagbabago sa aking kalooban. "Ana, gising ka na ba? Mag-almusal na tayo," sigaw ni Ekaterina sa masayang boses. Sa elevator pababa sa hotel restaurant,
Umalingaw-ngaw pa rin sa isip ko ang mga imahe kahapon, ang estudyante na bumabati sa cleaner, ang mga kabataan na tumutulong sa matandang lalaki, ang empleyado ng tindahan na nagpahiram ng umbrella. Ano ba talaga ang kakaiba sa bansang ito? Ang buffet breakfast ay may mga pagkaing Pilipino at kanluranin. Ang lugar ng pagkaing Pilipino ay naglabas ng kakaibang aroma. May mga pagkain na hindi ko alam ang pangalan, mga mainit na suman, puto at mabangong lugaw. Matapang na pinili ni Yekaterina ang pagkain Pilipino. Ako, tulad ng dati, ay pumili ng toast at itlog. Ang pagiging konserbatibo ay ang aking ugali. Hindi ako kailanman nag-aabentura, hindi kailanman sumusubok ng bago. Ana, subukan mo ang puto na ito. Mainit at masarap. Inalok ni Yekaterina. Tiningnan ko ang maliliit puting puto, parang may sauce sa loob. Ayaw ko mang gawin. Kumuha ako ng isang piraso. Nakakagulat, masarap ito. Ang texture ay malambot, ang palaman ay makinis, at ang sabaw ay matamis at sariwa, ganap na naiiba mula sa pagkaing Ruso. Kumain ako ng ilang piraso pa. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 8 taon na sumubok ako ng lokal na pagkain sa breakfast ng hotel. Pagkatapos kumain, pumunta kami sa reception counter upang mag-check out. Bigla, nag-anunsyo ang empleyado, "Naantala po ng 4 na oras ang flight ninyo papuntang Russia." Bumilis ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa pag-aalala tungkol sa naantalang flight, ngunit dahil sa hindi inaasahang pagkasabik. 4 na oras, magkakaroon ako ng mas maraming oras upang matuto tungkol sa lungsod na ito. Huwag po kayong mag-alala, mayroon po kaming libreng city tour service, isang 4 na oras na Manila tour. Ano po ang tingin ninyo? Talaga po? Tanong ni Yekaterina, kumikinang ang mga mata. Opo, ayaw po naming mabagot ang aming mga bisita. Mayroon po kaming espesyal na tour guide na magdadala sa inyo sa pinaka-natatanging lugar sa Pilipinas. Sumagot ang empleyado na may ngiti at binigyan kami ng isang magandang travel flyer. Kung sa Russia ito, sasabihin lang nila, "Sorry, maghintay na lang kayo." Ang abala ng bisita ay hindi kailanman responsibilidad nila. Ngunit dito, nag-aalok sila ng libreng tour, nakakagulat. Pagkaraan ng 30 minuto, nakasakay na kami sa isang maliit na bus upang bisitahin ang sentro ng Maynila. Ang bus ay bago, komportable ang mga upuan, at mayroon pang malamig na tubig at wet wipes. Ang tour guide ay isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng malinis na uniforme at may palakaibigang ngiti. Ipinakilala niya ang kasaysayan at kultura ng Maynila sa Ruso. Ang tono ay perpekto, mas mahusay pa kaysa sa ilang Ruso na kilala ko. "Vi otlichno, govorite po-ruski, pinuriko." Nag-aral po ako para magsilbi sa mga Ruso, ma'am. Mahal ko po ang literatura at musika ng inyong bansa. Sila Tolstoy at Tchaikovsky po ang paborito ko. Ang sagot na iyon ay nagulat na naman sa akin. Ang mga tao sa bansang ito ay napakabukas isip at masigasig na matuto tungkol sa labas ng mundo. Sa tour, dumaan kami sa isang maliit na restaurant. Ang restaurant ay hindi malaki, ngunit pinalamutian ng maginhawa sa estilong Pilipino, pulang parol, kawayan na upuan at lamesa, at mga landscape painting sa dingding. Dito, susubukan natin ang sinigang na hipon, isang paboritong ulam ng Maynila. Ang may-ari po ng restaurant ay 3 henerasyon na. Nagnegosyo na po sila sa loob ng 15 taon, ipinakilala ng tour guide. Inihanda ang isang mangkok ng sinigang na hipon, maasim at masarap na sabaw na may malalaking hipon, tamarind at kangkong. Hindi nagatubili si Yekaterina na sumubok muna. "Wow, ang bango at ang sarap," sabi niya. Malaki ang mata. Maingat akong sumubok ng isang piraso. Ang sabaw ay maasim, ang hipon ay matamis at sariwa, na may kakaibang lasa na ganap na naiiba mula sa mga pagkaing Ruso. Multi-layered at komplikado na hindi ko maiwasang kumain pa. Nang makita ito ng may-ari ng restaurant, nagdala siya ng 2 baso ng iced tea, baka medyo maasim para sa mga dayuhan sa unang beses. Ang iced tea na ito ay makakatulong. Ito ang pinakasikat na inumin sa Pilipinas. Ang nakakagulat ay naghanda pa siya ng isang bahagi ng sinigang na may mas mild na asim para sa amin at nagbigay ng isang libreng maliit na mangkok ng biko. "Bakit po ninyo ginawa iyon, ma'am?" Tanong ko nang nagtataka. "Gusto ko lang po.
na magustuhan ninyo ang aking pagkain Pilipino. Masaya na po ako kung umuwi kayo na may magandang alaala ng Pilipinas. Ngumiti siya ng masaya. Ang mga wrinkles sa paligid ng kanyang mata, ngunit ang ngiti ay napakainit. Sa sandaling iyon, uminit ang puso ko. Hindi lang ito karaniwang kabaitan, ngunit pag-aalala na nagmumula sa puso. Hindi pa ako nakakita ng sinuman na nagsisikap ng ganoon para lang magustuhan ng iba ang kanilang pagkain. Sa Russia, karamihan sa mga tao ay nag-aalala lang sa kita. Nang bumalik kami sa bus, tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip, saan nagmumula ang init ng mga Pilipino? Bakit ganoon sila kabait sa mga estranghero? Ang Pilipinas ay dumaan sa maraming paghihirap, nagkaroon ng digmaan at kahirapan. Kaya, nagtulungan at sinuportahan ng mga tao ang isa't isa upang mabuhay. Ang tradisyong iyon ay naipasa hanggang ngayon, ipinaliwanag ng tour guide. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nangilid ang luha sa aking mga mata. Ang kolektibong alaala ay naipasa bilang individual na pagkilos. Dahil dumaan sila sa sakit, mas naging magiliw sila. Sa daan pabalik sa hotel, bumulong si Ekaterina, Ana, sa panaginip ko rin, gusto ko ng isang lugar na ganito, isang lugar kung saan nag-aalala ang mga tao sa isa't isa. Tahimik akong tumango. Ang nagyayelong puso ng Ice Queen ay natutunaw. Ang init ng Pilipinas ay nagpapabago sa akin. Sa daan papunta sa airport, nagpasya kaming dumaan sa isang kalapit na palengke market para mamasyal ng kaunti pa. May oras pa bago lumipad ang eroplano. Tingnan mo, isang palengke, tinuro ni Ekaterina. Nang pumasok kami sa palengke, sinalubong kami ng masiglang atmosfera at ang amoy ng lahat ng uri ng pagkain, isda, gulay, karne, at mga kakaibang pagkain ng inaalok. Ang mga market sa Russia ay kadalasang madilim at mamasa-masa, ngunit dito malinis at maayos. Halikayo ma'am, tingin-tingin na po. Magiliw na bati ng mga tindera. Huminto si Ekaterina sa harap ng isang mommy noodle soup stall. Ang pagkain na ito ay mukhang kakaiba. Subukan natin? Mabubusog tayo, Yeka, babala ko. Ngunit nag-order na siya ng 2 mangkok. Nagsimulang maghanda ang may-ari, isang matandang babae, ng masarap na sabaw, malambot at chewy na noodles, at ilang hiwa ng baboy at sibuyas. Ang larawan ay talagang nakakaakit. Walang ganitong pagkain sa Russia. Ito na po ang sa inyo. Binawasan ko po ang sili para sa inyo. Inabot niya sa amin. Matapang akong sumubok ng isang piraso. Ay grabe, kumalat ang aroma sa aking bibig. Ang sabaw ay matamis at sariwa. Pareho ang reaksyon ni Ekaterina. Ang sarap, sabay naming sabi. Nang makita ng may-ari ang aming mga mukha, ngumiti siya ng masaya. Nagustuhan niyo? Bibigyan ko kayo ng dagdag na gulay, mas masarap yan. Ngunit ang mas nakakagulat ay nang gumawa siya ng panibagong mangkok ng mami. Ito po, dinagdagan ko po ito ng special na pampalasa ko. Gusto ko pong matikman ninyo ang tunay na lasa ng Pilipinas. Inakala namin na sisingilin niya kami ng dagdag, ngunit hindi. Ito ay purong kabaitan lang para makakain kami ng masarap. Hindi po namin kayang ubusin, sabi ko nang nahihiya. Ayos lang. Mga dayuhan kayo. Noong nagpunta sa ibang bansa ang anak ko, nahirapan din siyang masanay sa pagkain doon. Naiintindihan ko, ang mga salita ng matandang babae ay nagbigay damdamin sa akin. Ang bagong mangkok ng mami ay talagang masarap. Ang tamis at alat ay perpekto. Ang karne ay masarap. Nagdagdag pa siya ng libreng quail egg. Kainin ninyo ng masaya. Bumalik pa kayo sa bansa namin. Ngumiti siya ng masaya. Nang matapos kaming kumain at magbayad, ang presyo ay nakakagulat na mura. Kung sa Russia, sisingilin nila ng mas mataas ang mga dayuhan. Masyadong mura po. Dagdagan na lang po namin, sabi ko. Ngunit iwinagayway niya ang kanyang kamay. Ayos lang, bumalik na lang kayo, mas maganda iyon. Nang lumabas kami sa palengke, sabi ni Ekaterina, ang mga tao dito mas pinapahalagahan ang damdamin kaysa sa pera, ano? Tumango ako. Tama. Mas pinapahalagahan ng bansang ito ang tao kaysa sa material na bagay. Ang human connection ang pundasyon ng bawat pagkilos. Tiningnan ko ang relo, oras na para pumunta sa airport. Sa taxi, ang tanawin ng Maynila sa bintana ay nakaukit na sa aking isip. Mga matataas na gusali,
malilinis na kalye, at higit sa lahat, ang maiinit na ngiti ng mga tao. Ang taxi ay napakalinis. Naglagay ang driver ng maliit na estatwa ng santo sa harap. Siya ay nasa edad 50, may salamin, at mukhang mabait. Taga saan po kayo? Tanong niya sa simpleng Ingles. Russia, sagot ko. Agad siyang nagbanggit ng ilang lungsod sa Russia, Moscow, St. Petersburg, Vladivostok at ilang Ruso na mga awit. Nang makita niya akong nagtataka, tumawa siya at sinabi, "Ang mundo ay iisa. Lahat tayo ay magkaibigan. Nanood ako ng mga pelikulang Ruso at gusto ko ang inyong kultura." Ang mga salitang iyon ay tumama ng malalim sa aking puso. Sa Russia, ang mga taxi driver ay kadalasang tahimik at nagpo-focus lang sa pagmamaneho. Ngunit ang driver na ito ay nakikipag-usap sa amin na parang matagal na kaming magkaibigan. Ang nagyayelong puso ng Ice Queen ay ganap ng natunaw. Sa daan papunta sa Ninoy Aquino International Airport, ang Pilipinas sa bintana ng taxi ay nakakagulat, malilinis na kalye, maayos na trapiko, at higit sa lahat ang masasayang mukha ng mga tao. Sa Russia, karamihan sa mga tao ay nakasimangot o mukhang galit. Maraming jeepney sa tabi ng kalsada, ngunit lahat ay sumusunod sa batas trapiko. Kapag red light, lahat ay matiyagang naghihintay, walang sinuman ang nagbubusina. Isang tagpo na hindi makikita sa Moscow. Ano po ang ritmo ng buhay ng mga Pilipino? Curious kong tanong sa driver. Hindi mabilis, hindi mabagal. Katamtaman lang, ma'am, sagot niya. Naniniwala po kami na slow and steady wins the race. Ang mga salitang iyon ay napaka-pilosopikal. Sa Russia, ang lahat ay nagmamadali at walang pasensya. Mayroon pa tayong kaunting oras. Maglakad-lakad pa tayo sandali, mungkahi ni Yekaterina. Nang marinig ito ng driver, sinabi niya, "Dadalhin ko po kayo sa lugar na pinupuntahan ng mga lokal, hindi tourist spot, ngunit ang totoong buhay ng mga Pilipino." Nang bumaba kami sa taxi, sinimulan naming maglakad sa kalsada malapit sa airport. Ang hangin ay malamig, ang langit ay asul, ganap na naiiba sa madilim na langit ng Russia. Ito ay isang maliit na komunidad na may tradisyonal na mga bahay at modernong kondominium. Ang kalsada ay hindi malawak, ngunit napakalinis. Sa tabi ng kalsada ay may mga tropikal na halaman na hindi ko alam ang pangalan. Habang naglalakad, nakita namin ang isang matandang babae na nagtutulak ng isang pushcart na puno ng prutas. Mangga, mangosteen, durian, mukhang isang mobile fruit stand. Ang cart ay mukhang mabigat. Bigla, nang lumiko, tumagilid ang cart at isang gulong ang naipit sa gilid ng kalsada at nagsimulang gumulong ang mga prutas. Kung sa Russia, karamihan sa mga tao ay dadaan na lang. Sa totoo lang, iyon din ang naisip ko. Sa loob ng 8 taon, nasanay na ako sa pagiging walang pakialam sa mga paghihirap ng mga estranghero. Ngunit isang nakakagulat na bagay ang nangyari. 2 estudyante ng high school at isang office worker na nakasuot ng suit na malapit ay agad na tumakbo upang tumulong. Sabay-sabay nilang pinulot ang mga nahulog na prutas, maingat na inilagay muli sa cart. Pagkatapos, sabay-sabay nilang itinulak ang cart pabalik sa kalsada. Walang sinuman ang nag-atubili, walang sinuman ang natakot na madumihan ang kanilang damit. "Ayos lang po kayo, Lola?" tanong nila nang may pag-aalala. Ang matandang babae ay mukhang nataranta, ngunit mabilis na ngumiti, paulit-ulit na tumango ng pasasalamat, luhaan ang mata. Ang mas nakakagulat ay pagkatapos tumulong, bumili pa sila ng prutas mula sa matandang babae bago umalis at nagbayad pa ng mas mataas kaysa sa presyo ng market. "Mag-ingat po kayo, Lola," sabi ng isang estudyante nang umalis. "Tingnan mo, Ana," sabi ni Yekaterina nang may damdamin, nanginginig ang boses. Hindi lang sila tumulong, ngunit nag-alala pa sila sa kita at dangal ng matandang babae. Tiningnan ko ang tagpong iyon, nangilid ang luha sa aking mga mata. New York, Paris, Moscow. Hindi ko pa nakita ang tagpong ito sa anumang malaking lungsod. Hindi lang ito karaniwang kabaitan, ngunit isang paraan ng buhay na nag-aalala sa isa't isa, isang kultura na itinuturing ang mga estranghero bilang pamilya. Lumapit kami at bumili ng prutas, bawat isa. Ang mangga ay napakatamis, ang mangosteen ay mabango. Ngumiti ng masaya ang matandang babae at binigyan pa kami ng dagdag.
Mga dayuhan kayo? Kumain kayo ng marami. Ang prutas ng Pilipinas ay sikat sa buong mundo. Magaling sa kalusugan. Ang boses niya ay nagpapakita na siya ay isang lokal, ngunit ang titig niya ay napakainit. Ang mga wrinkle ay malalim, ngunit ang ngiti ay napakabait. Sa mismong sandaling iyon, napagtanto ko na ang bansang ito ay hindi lang may advanced technology, ngunit ang kaluluwa ng mga tao ang pinakaunlad. Ang kaluluwa na marunong mag-alala sa isa't isa. Ang kaluluwa na handang tumulong sa mga estranghero. Iyon ang tunay na sibilisasyon ng Pilipinas. Habang naglalakad kami at kumakain ng prutas, biglang natumba ang isang matandang lalaki, mukhang masama ang pakiramdam niya. Agad, tumakbo ang mga tao sa paligid upang tumulong. Isang batang ina na may dalang sanggol ang mabilis na tumawag ng emergency. Ang iba ay inalalayan ang matandang lalaki at pinaupo sa lilim. Ang isa ay tumakbo sa kalapit na tindahan upang humingi ng malamig na tubig. Kahit ang mga dumadaan na motorcycle rider ay huminto at nagtanong kung kailangan ng tulong. Lolo, parating na po ang ambulansya. Huwag po kayong mag-alala, pinatahan ng lahat ang lalaki. Ana, ang mga taong ito ay parang isang pamilya, sabi ni Ekaterina nang may paghanga. Ang paraan ng pag-aalaga nila sa isa't isa ay napakaganda. Tahimik kong pinanood ang tagpong iyon at napagtanto ko na sa loob ng 8 taon, nakita ko lang ang mga gusali, pagkain at tanawin. Ngunit hindi ko pa nakita ang totoong mukha ng isang bansa. Ang tao, ang koneksyon sa pagitan ng mga tao, ang pinakamagandang tanawin ng isang lugar. Sa daan pabalik sa airport, pareho kaming tahimik, nalulunod sa aming sariling pag-iisip. Mayroong isang bagay sa akin na nagbabago. Ang nagyayelong pader na nagprotekta sa aking puso sa loob ng 8 taon ay natutunaw ng paunti-unti. Ang malamig na puso ng Ice Queen ay pinaiinit. Ana, ano ang pinaka-namamahalaan mo pag-uwi natin? Tanong ni Ekaterina. Nag-isip ako sandali at sumagot. Ang mga tao, ang kanilang ngiti, ang kanilang pag-aalala at ang paraan ng pakikitungo nila sa isa't isa. Nang makarating kami sa airport, nakaramdam ako ng kakaiba na parang aalis ako sa bahay. Nakakatawa, isang gabi lang ako nagstay. Ngunit ang bansang ito ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na parang matagal ko ng tahanan. Sa daan patungo sa departure hall, tiningnan ko ang Pilipinas sa huling pagkakataon at naisip ko na kailangan kong bumalik. Sa pagkakataong ito, hindi bilang isang stopover, ngunit upang makilala ng totoo. Bago ako sumakay sa eroplano pabalik sa Russia, bumili ako ng ilang maliliit na souvenir sa duty-free shop, isang keychain na hugis miniature jeepney. Hindi lang ito isang souvenir, ngunit patunay ng isang bansang nagdulot ng pagbabago sa akin. Sa puso ng Ice Queen, nagsimula ng sumiklab ang isang maliit at mainit na apoy. Ang apoy na ibinigay ng bansang tinatawag na Pilipinas. Nang tumayo ako sa harap ng immigration counter, dumating ang pakiramdam ng pagkamis. Isang gabi lang ako nagstay, ngunit bakit ayaw kong umalis ng ganito? Ito ang unang pagkakataon. Ganoon din ang nararamdaman ni Ekaterina. Tumingin siya sa paligid at bumuntong hininga, baliw, isang araw lang. Ngunit mahal ko na ang bansang ito. Tumawa siya. Hindi ka baliw, sagot ko ng tapat. Ang lugar na ito ay talagang espesyal. Pagkatapos dumaan sa immigration at pumasok sa duty-free area, may oras pa bago lumipad ang eroplano. Tumitingin kami sa mga kosmetiko, handicraft at mga candy ng Pilipinas. Karaniwan, dadaan lang ako. Ngunit ngayon, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Tingnan mo, Ana. Tinuro ni Ekaterina ng nasasabik. Hindi ba't si Lola ito ang may-ari ng Mami Stall kahapon? Nagulat akong tumingin. Oo, iyon nga ang matandang babae mula sa palengke kahapon. May kasama siyang nagtutulak ng maleta. Kumusta po, Lola? Lumapit kami at bumati. Nagulat siya nang makita kami at pagkatapos ay ngumiti ng masaya. Aba, kayo ang dalawang kumain ng Mami kahapon. Bakit kayo nandito? Uuwi na po kami ngayon. Kayo po, Lola? Tanong ko. Ihahatid ko ang anak ko. Mag-aaral siya sa Russia. Ang sagot niya ay lalo kaming nagulat. Talaga? Saang siyudad po siya pupunta? Tanong ni Ekaterina nang nasasabik. Sa Moscow, anak. Mag-aaral siya ng musika. Ngumiti ng awkward ang babae na mukhang anak niya. Bigla, uminit ang puso ko.
Ang taong naging mabait sa amin kahapon ay nakita namin ngayon bilang isang ina na naghahatid ng anak sa Russia, napakaliit at mahiwaga ng mundo. Sa Moscow po ako. Kung kailangan niyo po ng tulong, tawagan niyo lang po ako. Inabot ko ang calling card ko sa kanya. Kinuha niya ang calling card ng may pasasalamat. Talaga anak? Maraming salamat. Ito ang unang beses ng anak ko sa Russia, kaya nag-aalala ako. Bigla, kinuha niya ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Iyon ay isang maliit na doll na nakasuot ng barot saya. Kunin mo ang souvenir na ito ng Pilipinas, anak, para swertehin ka. Sa sandaling iyon, lumabo ang aking paningin. Isang estranghero na kakikilala ko lang kahapon ang nagbigay sa akin ng regalo na parang isang matandang kaibigan. Ito ang aking unang karanasan. Maraming salamat po, Lola. May regalo rin po ako para sa anak ninyo. Kinuha ko ang isang Russian chocolate bar mula sa aking bulsa. Ito po ang pinakasikat na chocolate sa Russia. Nagpalitan kami ng mga regalo ng bawat bansa. Hindi lang ito pagpapalitan ng material na bagay, ngunit pagpapalitan ng damdamin. Umalingaw-ngaw ang anunsyo sa airport. Nagsimula ng tawagin ang mga pasahero para sa flight papuntang Russia. Nagpaalam kami sa matandang babae ng may pagkamis. Hanggang sa muli sa Moscow, ate. Sa daan patungo sa boarding gate, dumaan ako sa palikuran. Doon, nakita ko ulit ang cleaner na babae sa airport. Nakasuot pa rin siya ng orange na uniforme, may abuhing buhok, ngunit mabilis pa rin ang galaw. Ang nakakagulat ay nakilala niya ako. Aba, ikaw ang dayuhang babae kahapon. Uuwi ka na, anak? Hindi ko siya nakilala, ngunit naalala niya ako. Bigla, uminit ang puso ko. Sa gitna ng masikip na airport na ito, paano niya naalala ang isang dayuhan na nakita niya lang isang beses kahapon? Opo, uuwi na po ako ngayon. Bakit po ninyo ako naaalala? Tanong ko. Lubos akong naantig. Naaalala ko ang lahat ng flight attendant na dayuhan, anak. Gusto ko laging malaman kung paano ninyo nakikita ang Pilipinas namin. Sana po ay may magandang alaala kayong maiuwi. Ngumiti siya ng masaya. Ang mga wrinkles sa paligid ng mata ay namumukadkad na parang bulaklak. Pagkatapos, kinuha niya ang isang maliit na keychain mula sa bulsa ng kanyang apron. Iyon ay isang karabaw na gawa sa sungay. Regalo po ng Pilipinas, kunin mo. Baka wala itong halaga, pero galing sa puso ko iyan. Sa pagkakataong ito, hindi ko na napigilan ang luha ko. Ang mga luha ay dumaloy na parang sirang kuwintas ng perlas. Nakapunta na ako sa mga airport sa buong mundo, ngunit ito ang unang pagkakataon na naalala ako ng isang cleaner bilang isang tao at nagbigay pa ng regalo. Sa Russia, ang mga cleaner ay ang pinakamababang layer ng lipunan, walang sinuman ang nag-aalala sa kanila. Ngunit ang cleaner na ito ay mukhang marangal at napakainit. Maraming salamat po, Lola. Aalalahanin ko po kayo habang buhay. Nanginginig ang boses ko. Nang makita niya akong umiyak, tinapik niya ang balikat ko. Huwag kang umiyak, anak. Palaging bukas ang Pilipinas para sa inyo. Alalahanin mo ang magagandang bagay tungkol sa Pilipinas at alalahanin mo na maraming mabubuting tao sa mundong ito. Hinawakan niya ang aking kamay. Bumalik ka pa, anak. Palaging bukas ang Pilipinas para sa inyo. Ang kamay na iyon ay magaspang, ngunit napakainit, parang kamay ng aking ina. Kinuha ko ang keychain gamit ang nanginginig na mga kamay at naglakad patungo sa boarding gate. Nang makita ni Yekaterina ang aking luha, nagulat siya. Anna, ito ang unang beses na nakita kitang umiyak. Ito rin ang unang beses na nakita ko ang sarili kong umiyak. Sagot ko, nakangiti habang dumadaloy pa rin ang luha. Sa loob ng maraming taon, inakala ko na wala akong luha. Inakala ko na naging bato na ang aking puso. Ngunit ang init ng Pilipinas ay tumulong sa akin na mahanap ang aking humanity muli. Nang sumakay ako sa eroplano, tiningnan ko ang huling imahe ng Pilipinas sa bintana. Ang araw ay lumulubog, tinina ang buong kalangitan ng kulay ginto. Ang lugar na ito ay hindi na isang stopover, ngunit isang turning point sa aking buhay, ang destinasyon ng aking puso. Habang nakaupo ako sa eroplano, tiningnan ko ang keychain at nag-isip. Ang Pilipinas ay may isang bagay na mas advanced. Kaysa sa technology iyon ang kaluluwa na marunong gumalang at mag-alala sa isa't isa. Iyon ang tunay na sibilisasyon. Nang lumipad ang eroplano, isang bagong determinasyon ang lumitaw sa aking puso. Wala na ang Ice Queen.
Ang init ng Pilipinas ay nagpabago sa akin ng ganap. Ngayon, handa na akong bumalik sa Moscow at ipalaganap ang init na iyon. Ngunit wala akong ideya na ang aking kwento sa Pilipinas ay malapit ng lumikha ng isang malaking social media phenomenon. Nang bumalik ako sa Moscow, gumawa ako ng isang bagay na iba sa karaniwan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, ibinahagi ko ang aking karanasan sa Pilipinas sa social media. Inakala ko na ang Pilipinas ay isang stopover lang, ngunit 2 araw na karanasan lang ang nagpabago sa buong pananaw ko sa buhay. Tinuruan ako ng mga tao dito kung ano ang tunay na init. Nagsulat ako tungkol sa cleaner na babae sa airport, ang may-ari ng Mami Stall sa palengke, at ang hindi mabilang na kabaitan mula sa mga estranghero. Inilarawan ko ang kanilang ngiti, ang kanilang pasensya, at ang pag-aalala nila para sa mga estranghero. Ang tugon ay lumampas sa inaasahan. Libu-libong komento ang dumating mula sa mga tao sa buong mundo. Ibinahagi nila ang kanilang sariling karanasan sa Pilipinas. Naramdaman ko rin ang parehong init sa Pilipinas. Iba talaga ang mga Pilipino, ang ganda ng kanilang kaluluwa. Ang bansang iyon ang nagpabalik sa akin ng paniniwala sa kabutihan ng tao. Nang maligaw ako sa Pilipinas, naglakad ang isang estranghero ng 10 minuto para lang ituro ang daan sa akin. Pagkaraan ng 1 linggo, binigyan ako ng airline ng isang espesyal na alok, magbukas ng isang regular na flight route papuntang Pilipinas, at gusto nilang kunin ko ang posisyon ng Chief Flight Attendant na responsable para sa cultural exchange sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Pumayag ako ng hindi nag-iisip. Gusto kong tumapak sa mainit na lupaing iyon muli. Pagkaraan ng 2 buwan, tumayo ako ulit sa Ninoy Aquino International Airport. Sa pagkakataong ito, hindi para magpahinga, ngunit upang simulan ang aking dream job. Nang dumaan ako sa lumang palikuran, nakita ko ulit ang cleaner na babae. Nang makita niya ako, masaya siyang sumigaw, "Bumalik ka, anak! Alam kong babalik ka!" Ngayon, nagtatrabaho na po ako sa ruta papuntang Pilipinas. "Madalas po akong pupunta dito," sabi ko, medyo nanginginig ang boses. "Ang galing, anak! Welcome home." Welcome home? Ang 2 salitang iyon ay napakatama. Ang Pilipinas ay talagang naging pangalawang tahanan ko. Pagkaraan ng 6 na buwan, nag-apply ako para sa long-term residency sa Pilipinas. Gusto kong mag-aral ng Filipino, gusto kong mas maunawaan ang kultura ng bansang ito. Pagkaraan ng 1 taon, nagbukas ako ng isang maliit na Russian Cultural Center sa Maynila. Gusto kong ipakilala ang aking bansa sa mga Pilipino, tulad ng pagpapakita nila sa akin ng init. Madalas bumisita ang may-ari ng Mami Stall. "Dahil sa iyo, nag-enjoy ang anak ko sa Moscow." Palagi niyang sinasabi iyan. Ang cleaner na babae, pagkatapos magretiro, ay madalas ding bumisita sa aking center. "Ginawa mong sikat ang Pilipinas namin sa buong mundo," sabi niya ng puno ng pagmamalaki. "Hindi po, Lola. Ang Pilipinas po ang nagpabago sa akin. Hindi ako ang nagpasikat sa Pilipinas." Pagkatapos ng 1 taon ng paninirahan sa Pilipinas, lubos kong naunawaan ang pagiging espesyal ng bansang ito. Bawat umaga, kapag namimili ako ng pagkain sa palengke, babatiin ako ng mga tao, "Ana, dumating ka na," na parang isa na akong bahagi ng komunidad na ito. Ang tindera ng gulay ay espesyal na pipiliin ang pinakasariwang gulay para sa akin. Ang tindera ng prutas ay palaging hahayaan akong sumubok muna. Ang tindero ng isda ay magtuturo sa akin kung paano pumili ng sariwang isda. Ang pakiramdam na ito ng pagtanggap ay hindi ko kailanman nakuha sa Russia. Sa Moscow, hindi kilala ng mga kapitbahay ang isa't isa. Ngunit sa Pilipinas, naramdaman ko ang init ng komunidad. Ang pag-aaral ng Filipino ay isang masayang karanasan. Ang aking guro, si Ma'am Celia, isang retiradong guro ng literatura na nasa edad 60, ay palaging matiyagang nagtuturo sa akin ng tamang pronunciation at intonation. "Anna, kailangan mo ng tamang intonation para sa salitang salamat. Ayos lang, unti-untiin mo. Mahirap ang Filipino, pero malaki na ang progress mo." Ang mga salitang iyon ay palaging nagpapasigla sa akin. Minsan, umaakyat ako ng bundok kasama ang mga kaibigan kong Pilipino, Maunto, Pinatubo, Tagaytay. Ang kalikasan ng Pilipinas ay maganda, ngunit mas maganda ang mga sandali na ibinahagi sa mga kaibigan,
Ang kaibigan ko, si Mai, ay isang masayahin at mabait na nurse. Palagi niya akong inaalagaan, isang dayuhan. Ana, malaki talaga ang pinagbago mo, sabi ni May. Noong una kang dumating, malamig ka at hindi ka masyadong nagsasalita. Ngayon, mas mainit ka na at marunong ka na ring magbiro. Ngumiti ako. Ang Pilipinas ang nagpabago sa akin. Tinuruan ako ng mga tao dito kung paano gamitin ang puso para damhin ang buhay. Sa panahon ng Pasko, inanyayahan ako ng pamilya ni May na umuwi sa probinsya. Kahit na dayuhan ako, tinrato nila ako na parang pamilya. Sabay-sabay kaming naghanda ng Noche Buena, bumisita sa mga kamag-anak at tumanggap ng aguinaldo. Ang atmosfera ay mainit at puno ng kaligayahan. Isang araw, nagkaroon ng emergency sa bus. Nahimatay ang isang matandang lalaki at agad na tumulong ang mga tao sa paligid. May tumawag ng emergency, may nagbigay ng first aid, may pumigil sa mga tao na magdagsaan. Tumulong din ako gamit ang aking natutunang Filipino upang aliwin ang asawa ng lalaki. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Parating na po ang ambulansya. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabi, "Salamat, anak. Ang galing mo na mag-Filipino." Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako dayuhan. Isa na akong bahagi ng lipunan na ito at maaari akong mag-ambag. Pagkaraan ng 3 taon, tumayo ako ngayon sa Ninoy Aquino International Airport, hindi para umalis, ngunit upang salubungin ang isang espesyal na bisita. Si Yekaterina ay darating upang magtrabaho sa Pilipinas. Natanggap siya sa isang Filipino airline at malapit nang simulan ang kanyang bagong buhay sa Maynila. Nang malaman niya ang aking kwento sa Pilipinas, agad siyang nag-apply ng trabaho dito. Nang makita ko siyang lumabas mula sa arrival hall, naalala ko ang sarili ko 3 taon na ang nakalipas isang malamig at nagdududa na ice queen. Sa kanyang mga mata ngayon, mayroong pag-aalala, ngunit mayroon ding pag-asa. Ana, tumakbo siya at niyakap ako ng mahigpit. Ang laki ng pinagbago mo, masigla at mas mainit ka na ngayon. Talaga? Tanong ko habang tumatawa puno ng pasasalamat. Dati, ang mata mo ay malamig na parang yelo sa taglamig. Ngayon, mainit na parang araw sa taglagas. Sumakay kami sa bus papunta sa lungsod. Seryosong tumingin si Yekaterina sa labas ng bintana puno ng kuryosidad tulad ko 3 taon na ang nakalipas. Ngunit ang kaibahan ay maaari ko na siyang ipakilala sa lahat ngayon. Ito ba ang lugar na nagpabago sa iyo? Hindi lang ang lugar, ngunit ang mga tao, sagot ko. Nang tumingin ako sa pamilyar na tanawin, tinuruan ako ng Pilipinas kung ano ang tunay na init ng tao. At madarama mo rin yan. Nang makarating kami sa Maynila, dinala ko siya sa palengke na iyon. Naging ritual ko na ito. Sino man na kaibigan kong Ruso na dumating sa Pilipinas ay dinadala ko dito. Masayang-masaya ang may-ari ng Mami Stall nang makita kami. Ngayon, siya ay nasa edad 70 na, ngunit malakas pa rin. Ana, may bago kang kasama? Tanong niya sa matatas na Filipino at pagkatapos ay nagsikap na magsalita ng ilang salita sa Ingles. Welcome to the Philippines. Opo, Ruso rin siya. Bagong dating para magtrabaho dito, ipinakilala ko sa Filipino. Ang Filipino ko ay napakamatatas na ngayon. Nagmamadali siyang naghanda ng isang espesyal na bahagi ng mami, mas mild na asim, mas maliit na hiwa ng karne at dinagdagan ng maraming gulay. Kailangan muna sanayin ang mga dayuhan sa unang beses. Pagkatapos masanay, saka na ang orihinal na lasa. Nang makita ko ang nagtatakang mukha ni Yekaterina, naalala ko ang sarili kong gulat sa unang pagkakataon. Ang pakiramdam na inalagaan ka ng lubusan ng isang estranghero ay hindi kailanman makakalimutan. Magugustuhan mo ang lugar na ito, sabi ko sa kanya, puno ng kumpiyansa. Nang gabing iyon, sa aking maliit na apartment, nagtanong si Yekaterina, nagsisisi ka ba na umalis ka sa Russia? Nag-isip ako sandali at sumagot, hindi. Nakita ko ang sarili ko dito. Sa Russia, isa lang akong malamig na makina, ngunit sa Pilipinas, natuto ako kung paano maging tao. Ang Ice Queen ay nawala na ba talaga? Nawala na. Ang init ng Pilipinas ang nagpatunaw sa lahat ng yelo sa akin. Ngayon, ako si Ana, isang ordinaryong tao na marunong tumawa, umiyak at magmahal. Kinuha ko ang Carabao keychain na regalo ng cleaner
at ang Barutsaya doll na regalo ng may-ari ng Mami Stall. Sa loob ng 3 taon, palagi silang nasa tabi ko. Hindi lang sila souvenir, ngunit simbolo ng pagbabalik ko sa pagiging tao. Sa tuwing nakikita ko sila, naaalala ko ang init na itinuro sa akin ng Pilipinas. Seryosong tiningnan ako ni Ekaterina. Gusto ko ring magbago tulad mo. Sa Russia, nararamdaman ko na malapit na rin akong maging Ice Queen. Siguradong magagawa mo iyan, sabi ko ng may katiyakan, hinawakan ang kanyang kamay. Ang Pilipinas ay may himala na nagpapaganda sa mga tao. Gagamitin ng mga tao dito ang kanilang init upang tunawin ang nagyayelong pader sa puso mo. Kinabukasan, umakyat kami sa observation deck sa isang mataas na gusali sa Maynila. Tiningnan namin ang tanawin ng lungsod, ang sikat ng araw ay nagliliwanag, ang lahat ay kumikinang. Ang lungsod na ito ay puno ng mga kwento, sabi ko, itinuro ang mga kalsada sa ibaba. Ang bawat sulok ay may maiinit na alaala, ang bawat tao ay may kwento ng kabaitan. Sabihin mo sa akin ang pinakamahalagang alaala mo, mungkahi ni Ekaterina. Naisip ko ang cleaner na babae sa airport sa unang araw. Ang salitang, "Salamat po ate." Iyon ang ganap na nagpabago sa aking buhay. Minsan, ang pinakamaliit na gawa ng kabaitan ay maaaring magdulot ng pinakamalaking epekto. Isang salita, isang ngiti, isang maliit na pag-aalala ang maaaring magbago sa buhay ng isang tao. Ngayon, lagi kong sinasabi ang, salamat po sa lahat ng service staff, hindi lang sa kanila, ngunit sa lahat ng nag-aambag sa lipunan, cleaners, pulis, nurses, guro, drivers. Natutunan ko na makita ang halaga ng lahat ng tao. Sa loob ng 30 taon, natutunan ko ang philosophy ng buhay ng mga Pilipino, tratuhin ang lahat bilang isang mahalagang individual, mag-alala sa mga nasa paligid mo ng buong puso, magpakita ng malaking pagmamahal sa maliliit na bagay, at maniwala na ang mga tao ay likas na mabuti. Sinasabi ng aking mga kaibigan na bumalik sa Russia na malaki ang pinagbago ko, mas mainit ka na at mas kaakit-akit. Sabi nila, mas totoo na ang ngiti mo. Umaasa ako na maibabalik ko ang init na ito sa Russia. Ngunit alam ko rin na ang pagbabago ay nangangailangan ng oras at pagsisikap. Kinailangan ng Pilipinas ng 3 taon upang baguhin ako. Marahil ay kailangan ko ng habambuhay upang matulungan ang mga tao na maramdaman ang init na ito. Sa tuwing may kaibigan akong Ruso na pumupunta sa Pilipinas, dinadala ko sila sa palengke na iyon upang makita ang may-ari ng Mami Stall. Palagi niyang sinasabi, "Welcome sa Pilipinas, mga anak." Lahat tayo ay isang pamilya at masigasig siyang gumagawa ng pinakamasarap na pagkain na parang nagluluto siya para sa kanyang sariling mga anak. Ito ang Pilipinas. Hindi dahil sa advanced technology, hindi dahil sa magagandang tanawin, ngunit dahil maganda ang kaluluwa ng mga tao. Dahil naniniwala ang mga tao dito sa kapangyarihan ng pag-ibig at kabaitan. Nakatayo sa observation deck, sinabi ko kay Ekaterina, maligayang pagdating sa lugar na magbabago sa buhay mo. Maghanda ka na para balutin ng init. Ang banayad na hangin ay humihip. Ang Maynila ay kumikinang sa ilalim ng aming mga paa. Tulad ng sinabi ng cleaner na babae 3 taon na ang nakalipas, bumalik ka pa, anak, Pilipinas. Talaga akong bumalik. Hindi lang ako bumalik, ngunit nandito ako. Ito ang aking bahay, ang aking pinagmulan, ang aking kasalukuyan at ang aking kinabukasan. Ang kwento ng Ice Queen ay nagtapos, ngunit ang kwento ni Ana, isang anak na babae ng Pilipinas, ay nagsisimula pa lang.